Parang baby ko lang yung pag-kiss ko yan. Ano, kay Martin, siguro may pressure yung self mo kasi yung buhay na yan is binigay sa'yo ng Diyos, kaya gawin mo sa tama niya. Huwag mong gagawin yan para sa ikapapahamak mo or ibibigay mo lang yung buhay mo sa masama. Pero nga, sa nangyari sa'yo nun is parang tukso ka din ng damdamin. Natukso siya dun eh. Yung gusto niya magbigti. Natukso po siya dun. Sabi nga po, di ba, meron tayong ahas na kalaban. Ganun din po yung ginawa ni Eva Tadena. Natukso din po sila dahil nga po. Sabi ng ahas dun na magiging katulad mo yung Panginoon, yung Diyos, na malalaman nyo yung tama at mali. Yun po, kaya natukso sila doon. Kaya ginawa nila pa rin kahit bawal. Sa buhay po natin mga tao is ginawa mo pa rin yung kahit hindi siya pwede or bawal. Alam mo ba na isa sa pinakaayaw ng Panginoon yung, or isa sa magagalit sa iyo ang Panginoon pagka hindi ginawa mo yung ganung bagay. Na kasi binigay niya tong buhay na to eh. Kaya nga tayo binigyan ng buhay para ang gagawin na natin sa kanya, sumampalataya naman tayo. Nga sa John 3:16, sapagkat ganun na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigyan yung kaisa-isang bugtong na anak upang kung sinusunod tayo, hindi papahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yun na lang, kaya yun din yung lagi kong inaano sa sarili ko, yung sa John 3:16. Ngayon, kaya dahil bumaba siya dito, pinatawad niya lahat ng kasalanan natin. So ang gagawin natin sa kanya is sumampalataya na lang. So ay Martin, nagnog mo nang uulitin yun kasi nga, di ba, sabi sa Bible, na binigay yung buhay natin, kaya pahalagahan natin. Martin, na, so lagi mo naisipin yung John 3:16. Kasi nung kabungo, kasi doon din ako nagsimula eh. Or doon din ako namulat sa Bible. Yun talaga yung parang inano ko. Sabi nga sana, Philippians 4:13 na, I can do all things through Christ who gives me strength. Kasi so ka na. Hindi nakita ng pamangkin na. Ano po yun? Hindi ba po talaga oras ni Kuya Martin? Kasi gagawa po talaga ang Diyos ng paraan para maiwasan ko ni Kuya Martin. Kumbaga, mas nilayo pa po siya ganun. Kaya dahil yung ginawa po ng Diyos is binigyan po siya ng another chance. Kasi di pa po niya oras eh. Kasi kung oras pa natin, di ba, wala lang pong gagawin yun. Kumbaga, si Kuya Martin po alam po ng Panginoon na yung kung paano kilos yung si Kuya Martin sa buhay ng Panginoon. So, yun lang. So, Kuya Martin, binigyan ka pa ng chance na paano, kaya wag mong sasayangin yun. Sabi nga po, kasi mahirap kumuha ng chance. So, itong second chance o last chance natin is pahalagahan natin. Huwag natin gamitin sa mga mundong bagay. Gamitin natin ito sa ayon sa amin.